Seryoso, hindi talaga ako ang tipo ng taong mahilig magkwento. Pero gusto ko lang ibahagi ang karanasang ito na nangyari 4 na taon na ang nakalipas. Sana ay maipost ito dahil ngayon lang ito ang unang beses kong magsulat dito. May girlfriend ako, itago na lang natin siya sa pangalang Shane. Halos 8 taon na kaming magkasama at sa totoo lang ay ikakasal na dapat kami noon. Nangako kami sa isa't isa na kapag nakapagtapos na kami ng kolehiyo at nagkaroon ng stable na trabaho, magpapakasal na kami. Kaya ayon, sinimulan ko nang ayusin ang plano para sa aming kasal. Bilang isang lalaki, gusto kong mabigyan ang girlfriend ko ng isang hindi malilimutan at kakaibang kasal, kaya ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Siyempre, gusto ko ring maging masaya siya sa espesyal na araw na iyon. Tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang mangyari sa kasal. Siyempre, mahalaga sa akin ang opinyon niya. Ang sabi niya, kahit hindi bongga, basta gusto ko sa amin tayo o kasal. Taga-probinsya siya at sa Maynila lang nag-aral, kaya okay lang sa kanya na sa probinsya nila kami ikasal. Wala naman akong problema doon, kahit na hindi pa ako nakakapunta sa lugar nila noon. Dahil dito ko na sa Maynila nakilala ang mga magulang niya. Pumayag na lang ako dahil iyon ang gusto ng prinsesa ko. Umuwi kami sa probinsya nila para doon na maghanda. Hindi ko na sasabihin kung anong probinsya, basta nasa bandang south. Pagdating pa lang namin sa kanila, hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng goosebumps na bihirang mangyari sa akin. Malaki ang bahay nila at mukhang luma na, pero may kakaiba akong nararamdaman. Kakaiba kasi, lalaki naman ako, pero parang may kakaibang takot sa loob ko. Nang sinabi ko sa mga magulang niya na doon kami ikatasal, bigla silang nagulat. Sabi nila, bakit daw doon? Wag daw doon. Hindi ko maintindihan kung bakit, pati si Shane ay nagtaka rin. Ma, bakit naman? Ito ang hometown ko, pagbigyan niyo na ako please. Sabi niya sa mama niya, anak, parang awa niyo na, umalis na kayo dito, para rin yan sa inyo. Sagot ng mama niya. Napatingin ako kay Shane dahil ramdam kong masama ang loob niya. Okay tita, aalis na lang kami bukas ng umaga, sabi ko habang niyayakap ang girlfriend ko. Siguradong may dahilan ang mama mo kung bakit ayaw niya na dito tayo ikasal, sabi ko na lang kay Shane. Kinagabihan, sa kwarto niya kami natulog. Magpapalipas lang talaga kami ng isang gabi at babalik na ng Maynila kinabukasan. Akala ko magiging maayos ang lahat, pero hindi pala. Habang natutulog na si Shane, bigla akong nagising dahil nauhaw ako. Bumaba ako para kumuha ng tubig. Laking gulat ko nang makita ko na itim ang iniinom kong tubig. Nabitiwan ko ang baso. Pero nang matapon ang tubig, hindi naman itim ang kulay. Akala ko imahinasyon ko lang iyon. Pero bigla akong napatalon sa bulat nang marinig ko si Shane na sumisigaw mula sa kwarto. Agad akong tumakbo paakyat. Nagising din ang mga magulang niya at narinig kong sumigaw ang isa sa kanila ng, "Nasaan?" "Si Shane!" Sigaw ng mama niya. "Nasa kwarto po!" Sagot ko. "Bakit mo siya iniwan?" Sigaw niya habang umiiyak. Mabilis naming kinakalampag ang pinto pero ayaw itong bumukas. Rinig na rinig namin ang iyak ni Shane. Sa bawat sigaw niya, parang gusto ko na lang saktan ang sarili ko dahil pakiramdam ko kasalanan ko ang lahat at wala akong magawa. Maya-maya, bumukas din ang pinto. Tumakbo ako papunta sa kanya para yakapin siya ng mahigpit, pero iyak lang siya ng iyak. Pati ako at ang mga magulang niya ay napaiyak na rin. "Babe, anong nangyari?" tanong ko. Pero lalo lang siyang umiyak. Napansin namin na wala na siyang suot na underwear. Biglang napasigaw ang mama niya. "Dumating ba siya, iho? Anong ginawa niya sa'yo?" Umiiyak na tanong. "Opo ma, dumating siya. Akala ko wala na siya dito. Akala ko tahimik na ang buhay ko. Ma, ginahasa niya po ako," sabi ni Shane habang nanginginig ang buong katawan niya. Matagal nang pinagmamasdan ng kung anong iyon si Shane kahit bata pa siya. Hindi namin siya nakikita, pero si Shane ay nakikita siya noon. Lagi siyang dinadalhan ng bulaklak at sinasabing isasama siya sa tahanan nito. Pero nung lumaki si Shane, nataot na siya
kaya pinadala namin siya sa Maynila para mag-aral. Siguro nagselos siya nung nalaman niyang ikakasal na si Shane, paliwanag ng mama niya. Biglang nagdilim ang paningin ko sa galit. Papatayin ko siya! Sigaw ko, pero hinawakan ni Shane ang kamay ko. Babe, hindi siya tao. Engkanto siya. Demonyo, iyak niyang sabi. Hindi ko pa naranasan ang ganito sa buong buhay ko. Maya-maya, may lumabas na itim na pusa mula sa ilalim ng kama niya. Ayan siya, huwag kayong maingay, sabi ng mama ni Shane. Sa sobrang galit ko, tinangka kong habulin ang pusa. Putang ina, hindi ako takot sa'yo. Lumabas ka. Ano gusto mo? Patayan tayo? Hindi kita aatrasan. Sigaw ko habang umiiyak. Kinabukasan, babalik na sana kami ng Maynila pero biglang nagkasakit si Shane. Sobrang taas ng lagnat niya. Hindi siya makilos, namamaga ang tiyan at may pasapasa ang buong katawan. Dinala namin siya sa doktor pero wala silang makitang sakit. Maya-maya binigyan siya ng pregnancy test. Bakit niyo siya bibigyan yan? Tanong ko. Iho, iba ang pakiramdam ko sa girlfriend mo. Subukan lang natin, sagot ng doktor. Hindi po, sabi ko. Pero nung sinubukan namin, positive. Wala pa kaming nangyayari kahit 8 taon na kami dahil naniniwala ako sa pakikipagtalik pagkatapos ng kasal. 5 beses naming inulit ang test, lahat positive. Babe, alam mo, ikaw lang ang lalaking nakasama ko. Wala akong ginawang masama, umiiyak niyang sabi. Bigla siyang napaluha at napasigaw. Kagabi, no, no way, no. So nabuntis siya ng engkanto. Ilang araw kaming nagstay sa kanila habang lalong humihina si Shane kahit wala namang makitang sakit. Sa loob lang ng 1 linggo, parang natutuyo ang katawan niya. Paos na ang boses at nanginginig palagi. Ikinekwento ng mama niya ang lahat sa isang matandang albularyo. Ang demonyong iyon ay matagal nang nagmamahal sa girlfriend mo. Gusto niya itong pakasalan at magkaanak kaya hinalay niya ito, sabi ng matanda. Kinuha po ba ng demonyo ang bata sa sinapupunan ng girlfriend ko? Tanong ko. Bigla niya akong tinitigan. Hindi lang ang bata ang kukunin niya, iho, pati ikaw. Nanginig ako sa takot. Pinauwi ako ng mga magulang ni Shane sa Maynila dahil baka ako na raw ang sunod. Kahit ayaw kong umalis, napilitan ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on. Ayaw na akong pabalikin ng mga magulang ko sa lugar na yon. Kahit 4 na taon na ang lumipas, hindi ko pa rin matanggap na nawala siya sa isang iglap.